Hello everyone. So, i-share ko lang ulit tong naging trade ko kagabi. Kasi although this is a bad trade, I mean yung emotions ko is nagsama-sama na, parang ganun. Kasi yeah, I lose $6. Yeah, total of $8. Win back the $5, lose again, lose, win, lose, lose, lose. So there's a lot of losing. And nakaka-frustrate siya as a trader. So, ang ginawa ko, which is a bad thing to do, is nilagay ko naman dito YOLO entry 25x leverage, and tinulugan ko kasi nantok na rin ako nyan. Parang around 12 AM na ata to, and luckily nanalo siya. Pero as for sa pinapractice ko nga is bad entry siya, a bad trade, kasi nakachamba lang ako kaya ako nanalo dyan, and nanalo ako ng $15. So although negative pa rin tayo ng around 30, kasi ang total ko ay 100, and salukuyang nasa 60 USD ako. So ito yung naging trade ko nun. Kaya lang din naman ako nag-long dyan. May isa rin naman akong reason kung ba't ako nag-long. Kasi 'di ba? Nag-down yung market, big down. And pala ko sana may key level kasi dito nun eh. Lagay ko na lang. Yan, may key level dyan. So tinignan ko, nakita ko naman na nag-bounce back siya dyan. So makikita nyo ito, may mga liquidity sweep naman. Ito, liquidity sweep yan. So umangat, then binagsak niya ulit, tapos umangat ulit. Dito, ito naabutan ko pa to, hindi pa ako nag-position dyan. Parang dyan nga ata ako natalo eh, yung mga itong mga to. Kasi akala ko, yan, nag-short ako. Kasi akala ko magtutuloy-tuloy, tapos na-liquidate lang ako, tapos inangat niya. Ang ginawa ko, yung nakita ko naman to, umentry na ako, hinintay ko lang mag-consolidate. Parang hinintay ko lang i-break tong ito, kasi parang nagre-reversal siya yung pattern. So diba, pababa, downtrend, tapos pa downtrend pa dapat to, diba, dati i-break niya to. Nangyari, umangat dito. So na-break niya to, yan, umentry na ako dito sa pullback, tas iniya ako na, natulog na ako, parang bahala na. Tas in-stop loss ko na lang dito sa key level. Tas ang TP ko, humanap lang ako ng key level din sa taas. Ito, ka-level niya lang to. Yan ko lang nilagay yung TP. Tas yun, nalo ko ng $16 or 17 yung gross nyan, pero may fee kasi, so naging 15.96. And kung hinit ko pa tong key level na to, siguro mas okay, pero bahala na yan eh, hindi ko na inisip yan. Laki sana yan, doble or plus 10 pa ata to. Nanalo ko ng 26 ata to. Anyway, may isa pa akong trade dito. Ayan, natalo na. Lagi talaga ako natatalo sa Tokyo open market 8 AM, lagi ako talo. Ilang beses ko na yun tinatry. Meron pa ako dito eh,
search natin. Tokyo. Ito, isa. Ayan, talo. Ay, break even lang. Ito, talo. Break even. Talo. Break even. Talo. Ay, lagi ako nadadali na Tokyo. Tapos ito, na-fake out naman ako. Kasi ito, itong loss na to, dito yan eh. Ito. Ito kasi nag-break up structure, di ba? So yan. Nag-break to, nag-break din to. So, hintay ako ng pullback sana. Ito. Dito, may entry na ako. Tapos ang ginawa niya, ang in-expect ko sana, dito yan. Bababa. Pero ang ginawa niya, diniretso niya, na-sweep ako. And syempre, pullback. Tapos inangat niya. So, yun. Nadali tayo. Iniisip ko kung anong pwede kong gawin doon. Like, paano ko ba mako-confirm na pababa na yan? Kasi nirespect niya tong key level na to eh. Bounce back eh. And, palagi yun nangyayari sa akin. Kasi, hindi naman kasi absolute lagi na porket na break to eh, magtutuloy-tuloy na. Parang ang ginawa niya lang, since merong key level dito, ito nga, dito yung bouncing eh. Diyan siya naging uptrend. Ang mali ko siguro, hindi ko kinonsider na uptrend. Ba't ko kinonsider na reversal na to? Eh, pa-reversal nga to. Paano yun, no? Ano to? Tag dito. Head and shoulder pattern. So, hindi ko kinonsider na uptrend. Dapat, hinintay ko munang maliquidate to. Kailangan din niya i-respect. Parang ganito. So, diba, uptrend. Okay. So, uptrend. Tapos, dapat i-liquidate niya muna yan. Bounce back. Dito ako entry. Tapos, ibababa niya yan. Dapat ganyan na itsura. Yan, parang ano siya, head and shoulder din, pero pabaliktad na. Kaso kasi, anong nangyari, dapat, nagmamadali ako, umentre na ako dito. Fear of missing out. Diyan. Dito, pagka pullback dyan, umentre na ako. Kasi yun, stop loss. Kailangan talaga i-consider yung mga ganun. Yun, lalo yung trend. Ito, katulad nito. So, uptrend tayo. Sa 1 hour, may mga key levels naman. Ayan. Ito, hindi pa rin na-break, naliliquidate itong top na to. So, may liquidity dyan. Liquidity dito, possibly, sundutin yan sa ibaba. Possible lang yan. Kasi maraming pera dyan. Up. Tapos, ano pa? So, ang bias natin sa pag-entry ay long. Kasi uptrend to eh. Unless makakita ako ng liquidity grab dyan. Pero syempre, hindi pa ulit ako entry doon. Kasi, pupullback yun eh. Parang ganito. Ganyan. Tapos, niliquidate niya to. Matik yan, may liquidity dyan, pupullback yun. Ngayon, kailangan so dito sa level na to, sa pullback, kailangan makakita pa ako ng isang long red candle. Tapos dun ako entry. Stop loss ko na lang yun. Medyo mataas lang yung stop loss, pero mas sure yun. Kaysa dun sa entry ka sa pullback, tapos hindi yun pala magtutuloy-tuloy.
Yung pala ang nangyari. Ang nangyari pala, so, ay, nangyari pala, so, uptrend, ang ginawa, niliquidate lang to para makalipad. Pwede kasing ganun eh. Yung mga entry dito, akala nila kasi uptrend pa rin, diba? So, entry sila dyan, o pwedeng i-liquidate muna sila bago sila umangat. Parang ganun. So, yeah, yun lang. Pag na-entryhan ko to and nanalo, i-video ko na lang ulit. Bye.